Naranasan mo na ba ang mga araw na pakiramdam mo ay kinakain ka ng buhay ng pagkabalisa? Yung mabigat na pakiramdam na ikaw lang ang nagdadala ng buong mundo sa iyong mga balikat. Yung higpit sa dibdib na kinukuha ang iyong hininga at iniiwan kang nakatigil, hindi makagalaw. Parang kinokontrol ng takot ang lahat at hindi mo makita ang paraan palabas. Pero hayaan mo akong magtanong. Paano kung may tunay na paraan para mawala ang lahat ng bigat na iyon? Isipin mong magising araw-araw na alam mong wala kang matitinag, nabubuhay ng may katiyakan na hindi kayang sirain ng anumang krisis. Isang lugar kung saan hindi na namamayani ang pagkabalisa at takot sa iyong buhay. Umiral ito at mas malapit ito kaysa sa akala mo. Hindi kailangang maging malayong pangarap ang iyong panloob na kapayapaan. Maaari itong magsimula ngayon sa mismong sandaling ito. Huwag mong hayaang ipagpatuloy ng takot ang pagnanakaw ng iyong mga araw na pumipigil sa iyo na mabuhay ng magaan. Sa video na ito, ipapakita ko sa iyo ang tunay na landas para mahanap ang kapanatagan na labis mong pinangungusapan sa iyong puso. Pagod ka na ba sa pamumuhay na nakakulong sa walang katapusang siklo ng mga pag-aalala? Kung gayon, panahon na para itigil ang pagsisikap na lutasin ang lahat ng mag-isa at simulan ng ipagkatiwala ito sa Diyos na naghanda na ng isang perpektong plano para sa iyong paglalakbay. Tuklasin natin ng sama-sama ang kamanghamanghang kapangyarihan ng pananampalataya na baguhin ang lahat. Matutuhan natin kung paano tunay na magpahinga sa kaalamang inaalagaan ng Diyos ang bawat detalye ng iyong buhay at hindi ka kailanman nag-iisa sa paglalakbay na ito. Handa ka na bang bitawan ang pasanin na iyon at yakapin ang kapanatagan na tanging tunay na pananampalataya ang makakapagdala? Huwag mong palampasin ang pagkakataong ito. Dumating na ang panahon para iwanan ang lahat ng mga pag-aalalang humahadlang sa iyo at buksan ang iyong sarili sa kapayapang inilaan ng Diyos ng partikular para sa iyo. Bago tayo magpatuloy, nais kitang anyayahan na gumawa ng isang napaka-espesyal na bagay kasama ako rito. Sandali, huminga ng malalim at ipahayag ang iyong tiwala sa Diyos. Isulat ang simpleng ngunit makapangyarihang katagang ito sa mga komento. Diyos, nagtitiwala ako sa iyo. Kapag ginawa mo ito, gumagawa ka ng isang matapang na hakbang na kinikilala na hindi ka nag-iisa sa daan na ito at ang Diyos ay gumagawa na ng makapangyarihan sa iyong buhay. Sige, maglakas loob kang magtiwala ng tunay at damhin kung paano lumalago at humihigpit ang iyong pananampalataya. Gawin natin ito ng magkakasama. Isulat mo na ngayon at pag-isahin natin ang ating mga tinig sa isang pagpapatibay ng pananampalataya sa kapangyarihan at katapatan ng ating Diyos. Ang salita ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng isang kamanghamanghang aral sa Mateo Kabanata 6, talata 44. Doon, itinuturo sa atin ni Jesus na ang pag-aalala para sa bukas ay hindi lamang hindi kinakailangan, kundi nakasasama rin sa atin sa loob. Inaanyayahan niya tayong magtuon sa kasalukuyan na paalalahanan tayo na ang bawat araw ay may kanya-kanyang pagsubok na. Kapag tunay tayong nagtitiwala sa Diyos, nagagawa nating bitawan ang pasanin ng pag-aalala tungkol sa hinaharap. Dahil alam nating Siya ang may kontrol sa lahat at palagi niyang ibibigay ang ating mga pangangailangan sa bawat bagong araw na dumarating. Kapag huminto tayo upang pagnilayan ang mga salita ni Jesus, matutuklasan natin ang isang makapangyarihang aral na sumasalungat sa ating likas na hilig na mag-alala tungkol sa mangyayari bukas. Nananahan tayo sa isang mundong tila nasa lahat ang kawalang katiyakan, kung saan patuloy tayong inuuyam ng mga pag-aalala tungkol sa hinaharap. Ngunit iniaalok sa atin ni Jesus ang ibang pananaw na inaanyayahan tayong bitawan ang mabigat na pabayang ito at magtiwala sa isang bagay na mas dakila kaysa sa ating sarili. Ipinapakita sa atin ni Jesus ang isang payak ngunit lubos na mabisang lunas, mabuhay sa kasalukuyan.
Pinaalalahanan niya tayo na ang bawat araw ay may kanya-kanyang hamon at ang pagdagdag ng mga alalahanin para sa bukas ay lalo lamang tayong pinahihirapan at tinatanggalan ng kapayapaan ng loob. Malinaw at tuwiran ang mensahe ni Jesus. Ang pag-aalala sa hinaharap ay hindi lamang hindi kinakailangan, kundi pinipigilan din tayo nitong mabuhay ng buong buo sa kasalukuyan. Isipin mo nga, ilang beses ka nang nagkaroon ng hindi matulog na gabi dahil iniisip ang mga problemang hindi naman pala nangyari. Ang apostol na si Pablo sa kanyang liham sa mga taga-Filipos, Kabanata 4, talata 6 at 7, ay nagsabi sa atin ng isang bagay na makapagbabago. Huwag kayong mag-alala tungkol sa anumang bagay, kundi sa bawat sitwasyon sa pamamagitan ng panalangin at petisyon. Iharap ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos na nagpapasalamat, at ang kapayapaan ng Diyos na lampas sa lahat ng pagkaunawa ay magbabantay sa inyong mga puso at inyong mga isipan kay Kristo Jesus. Ang talatang ito, bagaman maikli, ay puno ng karunungan at kaaliwan. Inaanyayahan tayo nito na bitawan ang kontrol na akala nating mayroon tayo sa ating mga kalagayan at magtiwala ng lubos sa Diyos. Sinimulan ni Pablo sa pagsasabing huwag tayong mag-alala tungkol sa anumang bagay. Sa isang mundong tila likas ang pag-aalala, ang utos na ito ay tila napakahamon. Paano nga ba tayo hindi mag-aalala kung napakarami ang nakataya? Ang sagot ay nakasalalay sa pagtitiwala. Kapag pinipili nating huwag mag-alala, ipinapakita natin ang isang saloobin ng tunay na pananampalataya. Ipinapahayag natin na naniniwala tayo sa isang Diyos na higit pa sa anumang problemang maaari nating harapin. Ang pag-aalala sa pinakamalalim nitong diwa ay isang paraan ng pagsubok na kontrolin ang hindi maaaring kontrolin. Nag-aalala tayo dahil gusto nating maging tiyak na magiging maayos ang lahat. Ngunit nakakalimutan natin na maraming bagay ang lubos na lampas sa ating kontrol. Kapag pinipili nating huwag mag-alala, sinasabi natin, Diyos ko, pinagkakatiwalaan kong ikaw ang may kontrol sa lahat ng bagay. Ang susunod na hakbang na binanggit ni Pablo ay dalhin ang lahat ng ating mga pag-aalala sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Sa bawat sitwasyon, sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo, iharap ang inyong mga kahilingan sa Diyos at magpasalamat. Ang panalangin ay isang taos-pusong pag-uusap sa Diyos, isang panahon para buksan ang ating mga puso at ipahayag ang ating mga alalahanin, ang ating mga takot, at ang ating pinakamalalim na mga hangarin. Ngunit higit pa sa simpleng paghingi, hinihikayat tayo ni Pablo na gawin ito ng may pagpapasalamat. Ang pagpapasalamat ay isang makapangyarihang paalala sa kung ano na ang nagawa na ng Diyos para sa atin. Kapag tayo ay nagpapasalamat, naalala natin ang kanyang katapatan sa nakaraan, na nagpapalakas ng ating pananampalataya sa kanyang probisyon sa hinaharap. Sa pagsasama ng panalangin at pasasalamat, ganap na nagbabago ang ating pokus. Hindi na lamang natin nakikita ang mga problema, kundi pati na rin ang mga biyayang nakapaligid sa atin. Ito ang nagdadala sa atin sa isang kalagayan ng tunay na kapayapaan. Sa wakas, binibigyan tayo ni Pablo ng isang magandang pangako. Ang kapayapaan ng Diyos na higit sa lahat ng pagkaunawa ang magbabantay sa inyong mga puso at isipan kay Kristo Jesus. Ang kapayapaang ito ay hindi basta-bastang karaniwang kapayapaan. Ito ay kapayapang lumalampas sa anumang maiisip ng ating isipan. Ito ay kapayapang hindi nakasalalay sa panlabas na kalagayan, kundi sa malalim na pagtitiwala sa Diyos. Ang kapayapang ito ay kumikilos bilang tagapangalaga sa ating mga puso at isipan na nagpoprotekta sa atin mula sa pagkabahala at takot. Hindi ibig sabihin na mawawala ang mga problema, kundi sa gitna ng mga ito ay nararanasan natin ang isang hindi mailarawan salitang kapanatagan. Ito ang katiyakan na anuman ang mangyari,
kasama natin ang Diyos at kontrolado niya ang lahat. Bago magpatuloy, nais kitang anyayahan na gumawa ng isang bagay. Mag-subscribe sa channel na ito at i-activate ang notification bell upang matanggap ang lahat ng mga mensahe ng liwanag na tunay na makapagbabago ng iyong buhay. Bawat video na ibinabahagi namin dito ay ginawa ng may malaking pag-iingat upang maghatid ng pag-asa, lakas at espiritual na direksyon sa mga pinakangangailangan nito. Ang kapayapang ito na pinag-uusapan natin ay isang bagay na hindi kayang ibigay ng mundo. Ito ay kapayapang nagmumula sa ating malapit na ugnayan sa Diyos, mula sa ating tiwala na mabuti siya at ang kanyang mga plano para sa atin ay laging mabuti, kahit na hindi natin maintindihan ang nangyayari. Kapag tinatanggap natin ang kamanghamanghang handog na ito ng banal na kapayapaan, natutuklasan natin na kaya nating harapin ang anumang bagyo ng may kapanatagan, hindi dahil sa tayo ay malakas sa sarili natin, kundi dahil alam natin na hinahawakan tayo ng Diyos sa kamay at naglalakad siya sa tabi natin sa bawat hakbang. Ang patuloy na pag-aalala ay maaaring magdulot ng kakilakilabot na kahihinatnan sa ating pisikal, emosyonal at espiritual na kalusugan. Kapag tayo ay naipit sa paulit-ulit na siklo ng pagkabahala, naghihirap ang ating mga katawan. Ang matinding stress ay maaaring magdulot ng pananakit ng ulo, problema sa tiyan, mataas na presyo ng dugo, at maaari pang pahinain ang ating immune system. Sa emosyonal na aspeto, iniiwan tayo ng pag-aalala na pagod, mainit ang ulo, at walang enerhiya para mabuhay. Sa espiritual na aspeto, pinapalayo tayo nito sa Diyos. Dahil kapag nag-aalala tayo, ipinahihiwatig natin na hindi natin siya pinagkakatiwalaan ng sapat. Ang magandang balita ay hindi natin kailangang mabuhay ng ganito. Nag-aalok ang Diyos sa atin ng mas mabuting alternatibo. Inaanyayahan niya tayong ibigay sa Kanya ang ating mga pagkabahala dahil alam niyang inaalagaan niya tayo ng buong pag-ibig. Sa 1 Pedro Kabanata 5, talata 7, mababasa natin, "Ibuhos ninyo sa Kaniya ang lahat ng inyong pagkabahala sapagkat Siya ang nagmamalasakit sa inyo." Ipinapakita sa atin ng talatang ito na hindi lamang kayang pasanin ng Diyos ang ating mga pagkabahala, kundi nais niya rin itong gawin. Malalim ang pagmamalasakit niya sa bawat detalye ng ating buhay. Kapag inihagis natin ang ating mga pagkabahala sa Diyos, hindi tayo nagiging mahina o iresponsable. Sa kabaligtaran, tayo ay nagiging matalino. Kinikilala natin na may isang makapangyarihang Diyos na umiibig sa atin at handang tumulong sa atin. Pinipili nating magtiwala sa Kanya sa halip na magtiwala sa ating sariling limitadong lakas. Hindi nito ibig sabihin na uupo na lang tayo at wala tayong gagawin. Ibig sabihin nito ay ginagawa natin ang ating bahagi ng may kapayapaan sa ating mga puso, dahil alam nating ang Diyos ang bahala sa iba pa. Ang kwento ng mga Israelita sa disyerto ay nagtuturo sa atin ng maraming bagay tungkol sa pagtitiwala sa Diyos sa gitna ng kawalan ng katiyakan. Matapos silang palayain mula sa pagkaalipin sa Ehipto, napadpad sila sa paglalakbay sa isang malawak at mapanganib na disyerto na hindi nila alam kung saan manggagaling ang kanilang susunod na pagkain o tubig para maibsan ang kanilang uhaw. Ngunit hindi sila pinabayaan ng Diyos. Araw-araw, nagpadala siya ng manna mula sa langit upang pakainin sila. Ang manna na ito ay isang malinaw na pagpapakita ng patuloy na pag-aaruga ng Diyos sa kaniyang bayan. Ngunit may isang bahagi ng kwentong ito na talagang kawili-wili. Inutusan ng Diyos ang mga tao na mangolekta lamang ng manna na kailangan nila para sa bawat araw. Ang mga sinubukang mag-ipon nito para sa susunod na araw ay napag-alaman na ang manna ay nasira at napuno ng mga uod. Ang tanging eksepsyon ay sa bisperas ng Sabado nang maaari silang mangolekta ng doble dahil walang manna na babagsak sa araw ng pahinga.
Ang patakarang ito ay nagturo ng makapangyarihang aral tungkol sa araw-araw na pagtitiwala sa Diyos. Ninais ng Diyos na matutuhan ng kaniyang bayan na umasa sa kaniya araw-araw, hindi paminsan-minsan lamang. Ninais niyang maranasan nila ang kaniyang katapatan ng tuloy-tuloy. Sa parehong paraan, iniimbitahan tayo ng Diyos na magtiwala sa Kanya araw-araw dahil alam niyang susuportahan niya tayo at ibibigay ang lahat ng ating kailangan sa tamang panahon. Hindi natin kailangang mag-alala para sa bukas dahil ang Diyos na nagbigay suporta sa atin ngayon ay gagawin din yon bukas. Gumamit din si Jesus ng mga halimbawa mula sa kalikasan upang turuan tayo tungkol sa probisyon ng Diyos. Sa Mateo Kabanata 6, talata 25 hanggang 26, sinabi niya, "Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mag-alala tungkol sa inyong buhay, kung ano ang kakainin o iinumin ninyo, o tungkol sa inyong katawan, kung ano ang isusuot ninyo. Hindi ba mas mahalaga ang buhay kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Tingnan ninyo ang mga ibon sa himpapawid. Hindi sila nagtatanim o mag-aani o nagtitipon sa kamalig at pinapakain pa rin sila ng inyong Ama sa langit. Hindi ba mas napakahalaga kayo kaysa sa kanila?" Ang mga salitang ito ni Jesus ay parehong simple at malalim. Inaanyayahan niya tayong tingnan ang mga ibon. Hindi sila nagtatanim, nag-aani o nag-iimbak ng pagkain sa kamalig, ngunit inaalagaan sila ng Diyos araw-araw. Kung inaalagaan ng Diyos ang mga ibon ng may ganitong dedikasyon, gaano pa kaya niya tayo aalagaan na kaniyang mga minamahal na anak? Hindi nito ibig sabihin na hindi tayo dapat magtrabaho o magplano. Ibig sabihin nito, hindi tayo dapat mabuhay na pinahihirapan ng pag-aalala dahil mayroon tayong Ama sa langit na nakakaalam ng lahat ng ating pangangailangan. Ang pagtitiwala sa Diyos ay nagpapalaya sa atin mula sa bilangguan ng pag-aalala. Kapag nagtitiwala tayo sa Kanya, nararanasan natin ang isang kapayapaan na walang katuturan sa mundo. Kaya nating harapin ang mga mahihirap na sitwasyon ng may tapang dahil alam nating ang Diyos ang may kontrol. Makakapatulog tayo ng payapa sa gabi kahit na wala pa natin ang lahat ng sagot dahil alam nating alam ng Diyos ang lahat ng sagot. Ang pagtitiwala sa Diyos ay hindi nag-aalis ng mga hamon, ngunit ganap nitong binabago ang paraan ng ating pagharap sa mga ito. Ngayon, gusto kong gawin ninyo kasama ako ang isang napakahalagang bagay. Tumigil sandali at isulat sa mga komento. Walang kasamaan ang darating sa akin sapagkat protektado ako ng liwanag ng mga anghel. Ang kumpirmasyong ito ay magtitibay ng inyong enerhiya sa kapangyarihan ng mga anghel at pipigilan ang anumang anino na lumapit sa inyong buhay. Ngayon, sumunod kayo sa akin sa paglalakbay na ito ng pananampalataya at pagbabago. Ang pagtitiwala sa Diyos ay nangangahulugan din ng pagtanggap na hindi natin palaging mauunawaan ang Kanyang mga plano. Minsan, pinapayagan tayo ng Diyos na dumaan sa mga mahihirap na sitwasyon na hindi natin maintindihan. Sa mga sandaling iyon, natutukso tayong questionin kung talagang may kontrol ang Diyos o kung talagang nagmamalasakit siya. Ngunit ang pananampalataya ay nanawagan sa atin na magtiwala kahit hindi natin nauunawaan. Pinapaalala sa atin ng pananampalataya na nakikita ng Diyos ang buong larawan, samantalang tayo ay nakakakita lamang ng maliit na bahagi. Ang kwento ni Jose sa aklat ng Genesis ay isang makapangyarihang halimbawa nito. Ipinagbili siya ng kanyang sariling mga kapatid bilang alipin, maling inakusahan at itinapon sa bilangguan. Sa loob ng maraming taon, nagdusa siya sa matinding kawalan ng katarungan. Ngunit sa huli, ginamit ng Diyos ang lahat ng masakit na karanasang iyon upang mailagay si Jose sa isang posisyon ng kapangyarihan sa Ehipto, kung saan nagawa niyang iligtas ang kanyang pamilya at maraming iba pang tao mula sa tagutom. Napagtanto ito ni Jose nang sabihin niya sa kanyang mga kapatid, "Nilayon ninyong saktan ako, ngunit nilayon ito ng Diyos para sa kabutihan."
Ang kwento ni Jose ay nagtuturo sa atin na kayang gawing mabuti ng Diyos kahit ang pinakamasamang sitwasyon. Kahit hindi natin maintindihan ang nangyayari, maaari tayong magtiwala na ang Diyos ay gumagawa sa likod ng mga eksena, naghahanda ng isang bagay na mas mabuti kaysa sa maiisip natin. Hindi nito ginagawang madali ang pagdurusa, ngunit binibigyan tayo nito ng pag-asa at layunin sa gitna ng sakit. Alam natin na walang nasasayang sa ekonomiya ng Diyos. Isa pang mahalagang aspeto ng pagtitiwala sa Diyos ay ang panalangin. Ang panalangin ay hindi lamang isang ritual na pangrelihiyon, kundi isang taimtim na pag-uusap sa ating mailalang. Ito ay isang puwang kung saan maaari tayong maging ganap na tapat tungkol sa ating mga takot, ating mga pagdududa at ating mga pangangailangan. Hindi natatakot ang Diyos sa ating katapatan. Nais niya na lumapit tayo sa Kanya kung sino talaga tayo nang walang maskara o pagpapanggap. Kapag nananalangin tayo, hindi natin sinusubukang kumbinsihin ng Diyos na gawin ang gusto natin, kundi iniaayon natin ang ating sarili sa Kanyang kalooban. Binubuksan natin ang ating mga puso upang Siya ay gumawa sa atin at sa pamamagitan natin. Binabago tayo ng panalangin, hindi lang ang ating mga kalagayan. Binabago tayo nito mula sa loob palabas, hinuhubog ang ating pagkatao at pinatitibay ang ating pananampalataya. Sa pamamagitan ng panalangin, nararanasan natin ang presensya ng Diyos sa isang tunay at konkretong paraan. At kung ang mensaheng ito ay tumimo sa iyong puso at nais mong tulungan itong maabot ang iba pang mga taong nasa sukdulan na rin, i-click ang maraming salamat. Ang munting gawaing ito ay nakatutulong upang panatilihing buhay ang misyong ito ng pagdadala ng liwanag sa mga nawalan ng pag-asa at nangangailangan na mahanap ang kanilang daan pabalik sa kapayapaan. Ang pamumuhay ng may tiwala sa Diyos ay ganap na binabago ang paraan ng ating pagtingin sa buhay at pagharap sa mga hamon na dumarating sa ating buhay. Hindi nito ibig sabihin na mawawala ang mga problema, ngunit nagsisimulang tumugon ng iba ang ating mga puso nang walang pag-aalab. Parang may malalim na kapanatagan na nagsisimulang mamayani kahit na tila nagkakagulo ang lahat sa ating paligid. Hindi madaling matutong magtiwala. Nangangailangan ito ng tapang na bitawan ang kontrol at tunay na sumuko sa Diyos. Minsan, matindi ang pakiramdam ng kawalan ng katiyakan, sumisilip ang pag-aalinlangan. Malalampasan ko nga ba ang kahirapang ito? Ngunit kapag naaalala natin ang mga pangako ng Diyos at ang Kanyang walang patid na presensya, humihina ang takot. Hindi sumusuko sa atin ang Diyos. Alam niya ang bawat detalye, bawat luha, bawat lihim na iniisip at patuloy niyang inaalagaan tayo kahit hindi natin malinaw na nakikita ang daan palabas. Pinahihintulutan tayo ng tiwala na tumingin lampas sa problema, na maniwala na may mabuting naghihintay sa unahan, gaano man ito imposible sa tingin sa ngayon. Ngayon, nais kong magbigay ng isang espesyal na paanyaya. Bukod sa pagsusulat ng inyong mantra sa mga komento, bakit hindi rin ninyo ibahagi ang isang maikling personal na kwento ng pagtagumpay sa pagsubok? Ang mga totoong kwento ay nagbibigay inspirasyon at tumutulong sa iba na makahanap ng lakas sa gitna ng sakit. Kapag ibinabahagi natin ang mga karanasan ng pananampalataya at paggaling, lumilikha tayo ng isang tanikala ng pag-asa. Kahit isang maliit na salita ay maaaring maging kislap na tutulong sa isang taong muntik ng sumuko na makahanap ng bagong dahilan para magpatuloy. Ang iyong karanasan ay maaaring maging liwanag sa buhay ng isang taong hindi kailanman inisip na posible iyon. Isa pang mahalagang punto ay ang pagpapasalamat. Malaking bagay ang marunong makakita ng mga dahilan para magpasalamat kahit sa masasamang araw. Ang pagpapasalamat ay hindi lamang naroroon sa magagaan na panahon,
Lumilitaw ito kapag napagtanto natin na kahit sa gitna ng unos, may maliliit na palatandaan ng pag-aaruga na hindi dapat balewalain. Minsan ito ay isang mabait na salita, sa ibang pagkakataon ay isang tahimik na pagliligtas, o ang simpleng katotohanang nagising ka para sa isa pang araw. Ang paglista ng mga dahilan para magpasalamat ay nagpapalakas ng pag-asa at nagpapakalma sa ating mga puso. Sa pamamagitan ng pasasalamat, ang panalangin ay nagiging mas makapangyarihan. Kapag nakikipag-usap sa Diyos, palaging bigyang diin ang lahat ng iyong natanggap na biyaya kahit na maliliit lamang ang mga ito. Naglilikha ito ng matibay na pundasyon para sa pagtitiwala sa mga darating pa. Kapag tayo ay nagpapasalamat, ipinapakita natin na nagtitiwala tayo sa walang hanggang pag-aaruga ng Diyos at kinikilala ang kanyang gawa sa ating kasaysayan. Pinapalakas ng taimtim na panalangin ang pananampalataya, nagbibigay ng kaliwanagan at ginagawang mas magaan ang ating pakiramdam dahil direktang konektado tayo sa pinagmumulan ng tunay na kapayapaan. Marami ang nag-iisip na ang pagtitiwala sa Diyos ay isang emosyonal na pagpili lamang, ngunit hindi ito ganoon. Ito ay isang makatwirang desisyon na ginagawa sa bawat sandali, lalo na kapag sinisikap ng isip na kumbinsihin kang iba ang totoo. Sa bawat negatibong kaisipang lumilitaw, kusang loob na magpasya na alalahanin ang mga espiritual na katotohanan. Patunayan, ang liwanag na gumagabay sa akin ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang kadiliman. Isulat ito sa mga komento ngayon at muling patunayan ang iyong paniniwala sa harap ng lahat ng nasa parehong paglalakbay ng espiritual na paghahanap. May mga pagkakataon na tila nawalan ng kahulugan ang lahat. Sumusugod ang kalungkutan, nagiging pangkaraniwan ang pagdadalamhati at nawawalan ka ng lakas na kahit humingi ng tulong. Ngunit sa mga mahihirap na sandaling ito mismo, nagiging mas tunay ang presensya ng Diyos. Hindi niya tayo kailanman iniiwan, hindi niya kailanman pinapabayaan ang tahimik na daing na nagmumula sa puso. Kung pakiramdam mo ay nag-iisa ka sa mundo, tandaan mo, ang presensya ng mga anghel ay nakapaligid at nagbabantay sa bawat hakbang mo, nagdadala ng proteksyon kung saan tila walang pag-asa. Marami ang natatakot ipakita ang kanilang kahinaan, ngunit ang pagiging marupok sa harap ng Diyos ay hindi tanda ng kahinaan. Ito ay isang pagpapakita ng tapang. Kapag ipinapakita natin ang ating mga kahinaan, binibigyan natin ng Diyos ng pagkakataon na kumilos ng malaya, na magdala ng paggaling at pagpapanumbalik. Pinatitibay ng kahinaan ang ating relasyon sa Kanya sapagkat ipinapakita nito na lubos tayong nagtitiwala sa Kanya kaya't nalalampasan natin ang mga hadlang ng takot at isinusuko ang ating buong pagkatao. Sa prosesong ito, mahalaga ring matutong magpatawad. Ang pagpapatawad ay nagpapalaya sa atin mula sa mga tanikala ng nakaraan at binubuksan ang daan para pumasok ang bago sa ating buhay. Ang pagkapit sa sakit ay lalo lamang nagpapalala ng pagdurusa at nililimitahan ang banal na kilos. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang nakakalimutan ang nangyari, kundi ang pagbitaw sa pasanin at pagbibigay daan sa Diyos na pagalingin ang mga sugat. Kapag tayo ay nagpapatawad, nagkakaroon tayo ng puwang upang tanggapin ang pagbabago at tunay na kagalakan. Marahil ngayon ay may katuturan na ang lahat ng kailangan mo. Marahil hindi. Ang mahalaga ay ipagpatuloy ang paghakbang ng paisa-isa nang hindi nagmamadali. Ang tiwala ay lumalago sa paglipas ng panahon, sa mga karanasan at sa mga araw-araw na himala, maliliit man o malalaki. Tingnan ang iyong buhay ngayon at piliin mong maniwala na may isang espesyal na pangangalaga para sa iyo na hindi nakikita ngunit totoo na hindi ka kailanman iiwan. Tandaan na iaktiba ang iyong espiritual na proteksyon. Isulat sa mga komento.
Ngayon ay iniaktiba ko ang aking kalasag ng spiritual na proteksyon. Ang kumpirmasyong ito ay nagpapatibay sa iyong tapang, iyong pananampalataya, at iyong espiritual na muling pagsilang. Sa pamamagitan ng pagiging publiko ng pangakong ito, pinatitibay mo hindi lamang ang iyong sariling enerhiya, kundi pati na rin ang enerhiya ng bawat taong sa sandaling ito ay naghahanap ng liwanag at pagbabago. At kung ang mensaheng ito ay tumimo sa iyo at nais mong suportahan ito upang marating ang mas maraming taong nangangailangan din ng pag-asa, i-click ang "Maraming salamat". Ang gawang ito ay tumutulong upang panatilihing buhay ang misyon na ito ng paghahatid ng mga salitang tumatanggap, nagigising at nagliligtas sa mga taong muntik ng sumuko. Ang paglalakbay ng pananampalataya ay hindi lamang binubuo ng mga sandali ng kagalakan at tagumpay. Madalas, kailangan nating harapin ang mga pagkalugi, hamon at maging ang mga pagdududa. Normal ito at bahagi ng proseso ng espiritual na paglago. Kapag tinatanggap natin ang katotohanan ito, hindi na natin pinapahirapan ang ating sarili at natutong maging mas mabait sa ating sarili. Nauunawaan ng Diyos ang ating mga kahinaan at laging handang sumuporta sa atin kahit na hindi natin makita ang paraan palabas. Sa awit 34:18, makikita natin ang napakalaking kaaliwan. Ang Panginoon ay malapit sa mga may pusong nabasag at inililigtas ang mga may diwang nanghihina. Ang pangakong ito ay para sa iyo na maaaring nasasaktan, pagod o dumaranas ng anumang uri ng paghihirap. Hindi malayo ang Diyos. Nasa tabi mo siya, handang itaas ang iyong ulo, painitin ang iyong puso at muling palakasin ka. Ang proseso ng espiritual na paggaling ay nangangailangan na kilalanin natin kung saan tayo nasasaktan, kung saan natin nararamdaman ang panloob na sugat, upang maipasa natin ang mga ito sa Diyos at hayaang gumawa siya. Nangangailangan ito ng tapang na tumingin sa loob, ngunit ang tapang na iyon ay nagdudulot ng kalayaan. Kapag dinadala natin ang ating sakit sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin, pinahihintulutan natin siyang baguhin ito tungo sa lakas, karunungan at pagkatuto. Walang kirot ang nasasayang kapag inialay natin ito sa Kanya na makapagpapagaling ng lahat. Isa sa pinakamalaking hamon sa espiritual na landas ay ang pagkatuto ng paghihintay. Nabubuhay tayo sa isang kulturang pinahahalagahan ang mabilis na gantimpala at agarang resulta. Ngunit ang Diyos ay gumagana sa ibang takdang panahon kaysa sa atin. Maaring magmukhang mahaba at masakit ang paghihintay, ngunit sa panahong ito inihahanda ng Diyos ang isang bagay na mas dakila para sa ating mga buhay. Ginagamit niya ang mga sandali ng katahimikan upang hubugin ang ating pagkatao at palakasin ang ating pananampalataya. Upang makatulong sa prosesong ito, gusto kong isulat ninyo sa mga komento, ginagabayan, pinoprotektahan at pinatitibay ako ng mga anghel ng kabutihan. Ang pariralang ito ay magsisilbing isang hindi nakikitang kalasag na magdadala ng espiritual na proteksyon sa inyong paglalakbay, lalo na sa mga sandaling sumusubok pumasok ang pag-aalinlangan at panghihina ng loob. Hindi kayo nag-iisa. May mga puwersang hindi nakikita na gumagawa para sa inyong kabutihan sa bawat sandali. Ang pag-aalala tungkol sa isang bagay na hindi pa dumarating ay isang patibong na naglilipat ng ating enerhiya mula sa kasalukuyan. Marami ang nabubuhay na nakakulong sa pagkabalisa na ito. Nakakalimot na ang kasalukuyan lamang ang tanging sandali na tunay nating mayroon upang kumilos at lumago. Kapag natutong mabuhay ng may pagtuon at presensya, nagsisimula nating mapansin ang maliliit na biyaya na hindi napapansin sa alboroto ng pang-araw-araw na buhay. Tinawag tayo ni Jesus na maging tulad ng mga bata sa pananampalataya, kampante, payak at puno ng kagalakan.
Ang pagiging bata sa pananampalataya ay ang mabuhay nang may katiyakan na inaalagaan ng Diyos ang bawat detalye at walang bagay na wala sa kontrol. Kaya naman, mahalagang huwag hayaang nakawin ng mga pag-aalala ang ating espiritual na pagkabata, ang lugar kung saan naninirahan ang pagiging magaan, tiwala at pag-asa. Magkaugnay ang ating katawan at espiritu, kaya't ang pag-aalaga sa ating pisikal at mental na kalusugan ay bahagi rin ng landas ng pananampalataya. Kapag kumakain tayo ng maayos, nagpapahinga at nag-eehersisyo, pinahahalagahan natin ang templong ibinigay sa atin ng Diyos. Ang atensyong ito ay nagpapalakas ng ating kakayahang harapin ang mga hamon at panatilihin ang emosyonal na balanse. Kung naghahanap ka ng espiritual na lakas, samantalahin mo ang pagkakataong ito para isulat, magaan ang aking puso at walang kasamaan ang makakatagal sa puwersang ito. Sa pamamagitan ng kumpirmasyong ito, nakikikonekta ka sa isang makapangyarihang enerhiya na kayang magbigay liwanag kahit sa pinakamadilim na sulok. Ihayag mo ang iyong liwanag at pinagmumulan ng lakas upang walang sinuman o anumang bagay ang makapapatay sa alab na ito na naroroon na sa iyong kalooban. Ang buhay ay puno ng pag-angat at pagbagsak, ngunit kapag mayroon tayong pananampalataya, maaari nating harapin ang mga dumarating ng may pag-asa. Hindi nito sinasabing hindi umiral ang sakit, kundi mayroon na tayong suporta upang harapin ito ng mas magaan. Bawat karanasan, kahit ang mga mahihirap, ay isang mahalagang bahagi sa pagbuo ng ating espiritual na paglalakbay. Tandaan na ang pagbabago ay nangyayari ng paunti-unti. Huwag mong pilitin ang sarili na baguhin ang lahat ng sabay-sabay. Kumikilos ang Diyos sa tamang oras at sa tamang sukat. Ang mahalaga ay maglakad ng isang hakbang sa bawat pagkakataon at palaging panibaguhin ang iyong pananampalataya. Kapag dumating ang pag-aalinlangan, bumalik ka sa iyong mga panalangin, sa iyong mga mantra, sa iyong mga pangako ng proteksyon at pangangalaga. Kung nagugustuhan mo ang mensaheng ito at nararamdaman mong makakatulong ito sa mas maraming tao sa kanilang espiritual na paglalakbay, i-click ang maraming salamat. Sa paraang ito, nakakatulong kang maabot ng liwanag na ito ang mga pusong nangangailangan ng pagtanggap at pag-asa. Sama-sama, nagtatayo tayo ng isang komunidad ng pananampalataya at magkatuwang na suporta na nagpapalakas sa bawat isa sa atin. Ang tunay na pananampalataya ay hindi nasisiyahan sa simpleng pagtanggap ng proteksyon at kapayapaan. Hinihimok din tayo nitong maging liwanag sa buhay ng iba. Kapag naranasan natin ang espiritual na pagbabago, ang likas na hangarin ay ibahagi ang liwanag na iyon upang marating nito ang mga naliligaw, nawalan ng pag-asa o walang patutunguhan. Ang pag-abot sa iba, kahit pa sa pamamagitan ng simpleng salita o kilos ng pagmamahal, ay maaaring maging simula ng isang kilusan ng paggaling at pagbabago na kumakalat mula puso hanggang puso. Isang mahalagang detalye sa landas na ito ay ang pag-unawa na ang bawat buhay ay may sarili nitong oras para magising. Hindi lahat ay handang marinig ang mensahe ng pananampalataya o magtiwala sa Diyos sa sandaling iyon. Dapat nating igalang ang individual na proseso at panatilihin palagi ang ating saloobin ng pag-ibig at pasensya. Ang taos-pusong pananalita, kasabay ng pagbibigay ng halimbawa, ay nakakamit ng higit pa kaysa sa mga padalus-dalus na salita o paghuhusga. Mabuting tandaan na ang pag-ibig na naipapahayag sa konkretong gawa ay madalas nagbubukas ng mga pintuan na hindi kailanman mabubuksan ng mga salita. Ang isang simpleng ngiti, isang gawa ng kabutihan, ang pag-aalok ng tulong ng hindi nag-aasang may kapalit ay mga binhing dahan-dahang sumisibol na bumubuo ng matibay at tunay na mga relasyon.
Kapag ang puso ay puno ng liwanag, kumikislap ito saan man ito magpunta, na humihimas sa mga buhay sa isang natural at makapangyarihang paraan. Upang patatagin ang misyong ito, iniimbitahan ko kayong isulat ang mantra na ito sa mga komento. Protektado ako ng mga hindi nakikitang puwersa na kumikilos pabor sa akin. Doon sa pamamagitan ng pagbigkas ng pangungusap na ito, kumukonekta ka sa isang daloy ng positibong enerhiya na sumusuporta hindi lamang sa iyong paglalakbay, kundi pati na rin sa mga taong maaabot mo ng iyong liwanag. Ang espiritual na proteksyon ay kumikilos ng tahimik ngunit epektibo kapag inangkin natin ang paninindigan ng pananampalataya at pagkilos. May mga sandali na tila sinasakop tayo ng pagod, kapag ang bigat ng mga pagsubok ay halos magpabagsak sa atin. Sa mga sandaling iyon, mahalagang alalahanin ang mga salita ng paghihikayat at muling pagbago na iniaalok sa atin ng Diyos sa mga kasulatan. Sa aklat ni Isaias, Kabanata 40, talata 11, mababasa natin na ang mga naghihintay sa Panginoon ay muling nagkakaroon ng lakas. Sila'y lumilipad na parang mga agila. Sila'y tumatakbo at hindi napapagod. Sila'y naglalakad at hindi nanghihina. Ang pangakong ito ay isang insentibo upang manatiling matatag, kahit na tila mahaba ang daan. Pinapabago ng Diyos ang ating espiritual na enerhiya kapag nagtitiwala tayo sa Kanya at matiisin na naghihintay sa Kaniyang takdang panahon. Ang paglipad na parang agila ay isang magandang larawan ng kalayaan at lakas na nagpapahiwatig na ang ating lakas ay hindi nagmumula sa sarili nating reserba kundi sa banal na pinagmumulan na hindi kailanman nauubos. Huwag kailanman maliitin ang kapangyarihan ng pasasalamat. Pinapalawak ng pasasalamat ang puso at binubuksan ang mga pinto sa espiritual na kasaganaan. Sa 2 Tesalonica, Kabanata 5, talata 18, hinihikayat tayo ni Pablo na magpasalamat sa lahat ng kalagayan, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa atin. Hindi ito nangangahulugang magkunwari na maayos ang lahat, gayong hindi naman, kundi ang pagkilala sa presensya ng Diyos kahit sa pagsubok at ang pagtitiwala na gumagawa siya para sa ating kabutihan. Kung sinusunod mo ang mensaheng ito, samantalahin mo ang pagkakataon na isulat sa mga komento ngayon. Hindi ako matatalo kapag kumukonekta ako sa liwanag ng langit. Pinatitibay ng kumpirmasyong ito ang iyong koneksyon sa banal na enerhiya. Pinapalakas ang iyong proteksyon at ginagawang makapangyarihan ka sa anumang sitwasyon. Ito ay isang paraan ng pagpapahayag ng iyong pananampalataya sa isang aktibo at makapangyarihang paraan. Ngayon, nais kitang paalalahanan sa kahalagahan ng pagbuo ng isang espiritual na suportang network. Wala sa atin ang nilikha para maglakad ng mag-isa. Ang pagpaligid sa iyong sarili ng mga taong kapareho mo ng pananampalataya at pagpapahalaga ay mahalaga para sa espiritual na paglago at paglampas sa pinakamahihirap na sandali. Ang pakikipag-isa ay nagpapalakas, naghihikayat, at nagbibigay ng kaaliwan kapag ang bigat ng paglalakbay ay tila hindi na kayang pasanin ng mag-isa. Ang iyong patotoo ay isang makapangyarihang kasangkapan upang tulungan ang iba. Kapag ibinabahagi mo ang iyong mga tagumpay at mga aral na natutunan, nagbibigay ka ng inspirasyon, motibasyon at pag-asa sa mga nakararanas ng katulad na pakikibaka. Ang pagbabahagi ay hindi lamang tungkol sa pagsasabi sa iba kung ano ang nangyari, kundi tungkol sa pagpapakita na kumikilos ang Diyos sa tunay na buhay, ginagawang posible ang imposible araw-araw. Kung ang mensaheng ito ay tumatama sa iyong puso, huwag kalimutang i-click ang salamat upang suportahan ang misyong ito. Ang gawang ito ay nakatutulong na magkalat ng liwanag sa mas maraming tao na nangangailangan makarinig ng mga tunay na salita na tumatanggap at nagigising ng pananampalataya.
Sama-sama, tayo ay isang espiritual na pamilya na lumalago sa pag-ibig at lakas na pinatitibay ang isa't isa. Ang pagtatapos ng espiritual na paglalakbay na sinimulan nating magkakasama ay isang espesyal na sandali, kung saan ang bawat salita ay may mas mabigat na kahulugan, dahil ito ay naglalaman ng lahat ng ating naranasan hanggang ngayon. Ang pananampalataya ay napalakas, hinarap ang mga pagdududa, at isang bagong pananaw sa buhay ang isinilang sa iyong puso. Ngayon, ang panahon upang patatagin ang pagbabagong ito na nauunawaan na ang paglalakbay ay hindi nagtatapos, kundi nababago araw-araw na may mas maraming pag-asa at kumpiyansa. Ang pagtatayo ng malalim na tiwalang ito sa Diyos ay isang patuloy na proseso. Walang sinuman ang nagiging matatag sa isang gabi. Bawat panalangin, bawat pagpapasyang isuko ang pasanin ng mga alalahanin, bawat sandaling inilaan sa panalangin at espiritual na meditasyon ay isang hakbang patungo sa panloob na kalayaan. Dumarating ang tunay na kapayapaan kapag alam natin na kahit na mahirap ang landas, hindi tayo kailanman mag-iisa. Upang selyuhin ang hakbang na ito, gusto kong isulat mo ang mantra sa mga komento. Ang presensya ng mga anghel ay bumabalot sa akin at nagbabantay sa akin sa lahat ng aking mga lakad. Ang pariralang ito ay isang makapangyarihang deklarasyon ng proteksyon, pagkakaisa at lakas. Pinagtitibay nito na ang mga puwersang langit ay nasa iyong panig. Ginagabayan ang iyong mga hakbang at tinataboy ang anumang anino na susubukang lumapit. Habang tinatanaw mo ang nakaraan, tingnan mo ang lahat ng iyong natamo na sa espiritual at tandaan na ang bawat munting tagumpay ay tanda ng pag-aaruga at pagkilos ng Diyos sa iyong buhay. Huwag mong kalimutan na ang pagiging bahagi ng isang espiritual na komunidad ay nangangahulugang yakapin ng isang pamilya na magkakabahagi ng mga sakit, tagumpay, pangarap at naniniwala sa kapangyarihan ng pananampalataya ng sama-sama. Ang paanyayang ito ay higit pa sa isang panawagan. Ito ay isang mainit at malugod na paanyaya para sumali ka sa aming espiritual na pamilya. Dito, pinahahalagahan ang bawat kwento, ang bawat patotoo ay nagpapalakas sa ibang puso. Ibahagi ang iyong mga karanasan sa mga komento at tumulong kang lumikha ng isang kapaligirang sumusuporta kung saan ang pananampalataya ay nagbibigay ng lakas at ang pag-asa ay hindi kailanman namamatay. At kung ang mensaheng ito ay tumimo sa iyong puso at naging makahulugan para sa iyong paglalakbay, ibahagi ito sa iba mong kakilala na nangangailangan ding marinig ang mga salitang ito ng liwanag. Ang pagbabahagi ng positibong enerhiyang ito ay isang gawa ng pag-ibig na nagpaparami sa lakas ng ating komunidad. Salamat sa pagiging narito, sa pagtitiwala at sa paglalakad kasabay ng misyong ito. Naway palagi ang maliwanag at protektado ang iyong paglalakbay. Naway ang kapayapaang higit sa lahat ng pagkaunawa ay sumaiyo ngayon at magpakailanman.